وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. فصل. وكذلك ما وقع من الأفعال. At ganoon din, ganoon din ay la yajuzu da'wal umum fi, ayat la yajuzu taksisuhu, at ganoon din ay hindi matataksis na ma waqa'a min al-af'al, ang bagay na nagaganap siya na bagay min al-af'al, mula sa mga af'al ay af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula sa mga af'al ng Nabi, na la yajuzu taksisuhu, na hindi pwede na itaksis siya. Yung dalika, wakadalika, babalik doon sa nas. Wakadalika, at ganoon din sabi niya ay kanas, katulad ng nas, ma. Kadalika mong irabin, kadalika kabar muqaddam, ma, mubtada muakhar. La yajuzu taksisuhu, hindi pwedeng itaksis siya ng ma. Ano yung ma? Mga PL ng Nabi. Kumbaga na merong nakita na ginagawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na yung gawain na yun, na hindi yun pwede itaksis. Bakit? Kasi nga, hindi naman yun matatawag na umum. Napag-aralan natin na yung PL ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, na hindi yun matatawag na umum. Dito kututuan sa umum. So dahil hindi matatawag na umum, hindi pa paano mo itaksis? Lima bayan na dahil sa bagay na bayan na hinayag natin siya na bagay, ay bayan na fima taqaddama sa bagay, sa talak sa salaysay, fima ay fil bahsi, taqaddama na nauna na siya na ma. Ano yung ma na yun? Bayan. Min annal fi'li. Annal fi'li ay min annal fi'li. Na ang fi'il, yan yung fi'il al-wahid, isang trabaho, yan yung trabaho mula sa Nabi, isang gawain mula sa Nabi, na la yajuzu, na hindi pwede aniyaqa, na humantong siya na fi'il ala sifataini, sa dalawang kahulugan. Dalawang sifat nito yan, dalawang kahulugan. Hindi pwede humantong sa dalawang kahulugan. Hindi pwede humantong sa dalawang kahulugan. Na fayukhraja na dahilan, papasababiya. Fayukhraja na mailalabas, ihdahuma ihdas sifatayn, yung isa sa dalawang sifat, bidalilin ng dalil. So yung tinatayong sa madaling salita, ang pinakamaliwanag dito na paliwanag natin, na yung mga PL ng Rasul ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na hindi matatawag na umum. So paano mo itawag ito? Paano mo itataksis hindi nga umum? Ano mo na yung taksis ako? Paano mo itataksis? Hindi nga umum. Nang taksis na pinapasok lang niya na umum, na kung hindi umum ang papasukin niya, na sana ang taksis wala. Kaya lang, gusto niya sa atin ipaliwanag kung ano talaga ang katangian ng PL, ng gawain ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang gawain ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na isang gawain na hindi nagkakahulugan ng dalawa. Halimbawa, natulog ang Nabi. Paano mo sabihin na natulog tapos naglaro pa? Halimbawa lang, dito kubagay. Ngayon ang gusto niyang ipaliwanag dito. Na yung isang gawain na yun ay never na mangyari na magkaroon ng dalawang kahulugan. Kaya dahil doon sa hindi pwedeng magkaroon ng kahulugan, na maging dahilan na ilalabas yung isa sa kanilang dalawa, bidalil ng dalil. Bidalil dito na bitaksis. Hindi pwede. Fayukhraja, na mailalabas ihdahuma, yung isa sa dalawang sifat na yun, bidalilin ay bitaksis. Ang taksis, ginanadalil sa naginag taksis. فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين, na kung hindi magsaad ang dalil ala annahu nakatotohanan siya na fi'il, na
na lam yaqa, hindi naganap siya, siya na fi'il illa ala sifatin, maliban sa iisang sifat minas sifatain, na lam yakun dhalika taksisan, hindi magiging iyon na taksis. So ano yun? Yani, bagamat yun ay magiging bayan. Ubayin itong kami ako. Yani mo, ang sabi niya dito, kung sakasakali man na mayroong isang fi'il pa na magkakahulugan ng dalawa, adiyo, makapumana sa dua. Kung meron mang fi'il, gawain ng nabi na magkakahulugan ng dalawa, adiyo, natapos na, merong isa na dumating na ilalabas yung isa, kumbaga na aalisin, ibabawas yung isa. Ito manimanat taksis yung pinapaliwanag natin. Ibabawas yung isa, na yung ganun hindi matatawag na taksis. Ang tawag mo ay tabyid. Sabi niya dito na number 4 ay bal huwa bayan lil mujmal. Bagamat yun ay bayan sa mujmal. Kasi ang fi'il ng nabi hindi kasama sa umum at ibinilang nila sa mujmal. Ang mujmal na hindi tayo pwedeng, hindi natin pwedeng isagawa yung mga mujmal hanggang sa merong ubayin. Merong ubayin. So kung sakali man na merong isang gawain, kariyo, na nagkakahulugan ng dalawa, tapos merong dumating na dalil, o kaya mukhasis, magtataksis, na ilalabas niya yung isa doon, kumbaga na ibabawas niya yung isa doon sa dalawang kahulugan, ang kukunin lang na yung isang kahulugan na ba, na ang tawag mo na hindi taksis, ang tawag mo na tabiyin. Yung lam yakun dhalika taksisan ay bal huwa bayan lil mujmal. Yun ang tinatawag na bayan lil mujmal. So sa madaling salita, na yung fi'il, yung af'alur rasul, dahil sa hindi siya matawag ng umum, hindi na pwedeng pasukin ng taksis. Ariyo, kaya hindi nga umum. Ariyo, at yung pa man, yung isa na mabawasan ko pa. Ibarat ko pa. Gagawin mo yung kalahati. Yawan yun babu bayanil adillati yajuzu taksis biha wa ma la yajuz. Babu paghahayag ng mga dalil. Itong mga dalil dito na Quran, hadis. Ariyo, yung mga dalil na ba? Na ditong dalil na ito na ang dalil natin na dalawa, Tano-tano din yun. Pag ganyan dalil kayo na dalil na nakli. Dalil nakli, na yun yung dalil na galing sa Quran, hadis, ijma, ariyo. Yun na yung mga dalil. Galing sa Quran, ijma, qiyas. Yun na yung sa mga dalil. Pangalawa na dalil na akli. Dalil akli. Dalil na galing sa isipan natin. Ayaw yung mga salapi, hindi daw tayo dapat gumagamit ng isip. Pinarman ko, kung totoo sila, hindi. May sadya na wala. Kapag once na nagpagaan itong dalawang dalil na ito, as well as walang dalil, nagagamitin natin yung magandang isip ng isang tao. Man ra'ahu mu'minun hasanan, fahu hasan indallah. Ano man ang makita ng isang mu'min na mabuti, na yun ay mabuti rin sa pananaw ng Allah. Pero sino yung mu'min? Ay ang adan pagilin is mu'min. Mu'min na mayroong ganap na takot sa Allah. Nagagawin niya yung isang amal, o kaya isang gawain na nakabase pa sa takwa niya sa Allah. Nakabase sa takot niya sa Allah Ta'ala. Ano yun? Hindi naman niya gagamitin yung isip niya ng gano'n-gano'n. Tapos yung mga kaidah na ginawa ng mga ulama natin, kaidah ng fiqh, nagito na mga dalil tanong. Dalil aglabiyah tigiran, kaidah aglabiyah. Yung mga kaidah na yung katulad ng mga al-adab, hangkama, al-masyakkat, at tinibun taysir, na ginagamit natin pang dalil yun. Ano yun? Yung dalil tanong ng Quran hadis. Pero yung mga yun ay galing sa akal. Galing sa akal. Dahil sa tagal ng tawag dito, babahas o kaya sasaliksik ng mga ulama natin na nagkaroon sila ng experience upamana. By experience, anong experience? Hindi sa mga mundong bagay. Experience nila sa pagbabasa nila at saka pagtingin-tingin nila sa mga dalil, lumitaw yung mga kaidah. Naging mga kaidah na dalil lang yun.
Kaya nga, pagdating sa akida, sa akida, no, ay yung akida, dapat na ang dalil na gagamitin dyan ng nas, Quran, hadis, ijma, yun ang may pag-usapan na dalil. Ariyo, pagkatapos, no, na huwag kang gagamit sana ng tawag dito, ng ano ba ito? Ng akal, o ba? At hindi ka pag-usapan sa akal, hindi na siya. Hindi mo gagamitin yung akal, masisira. Kasi, paano mo maiintindihan yung nas kung hindi mo gagamitin yung akal? Kasi sa jumhur ng mga ulama natin sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, na kapag nagbanggaan ang pagitan ng dalil na isip natin at saka yung hadis na ahad, ay dua so hadis mutawatir, hadis ahad. Yung mutawatir na hindi mo na pwedeng kahit ayaw ng isip mo, masusunod mo na yun. Na kayong hadis ahad na yun, yung hadis na kailangan pa ng ijtihad, ariyo, na yung hadis na kailangan pa ng ijtihad na gagamitan mo pa rin ng utak, ng akal. Na kung magbanggaan yung akal at saka yung hadis ahad, na mas kukunahin na yung hadis ahad, yung akal. Ito isa dito si Imam Abu Ishaq al-Shirazi na pinagtatanggol niya. Na mas mauunang gagamitin yung akal na salim, yung akal, yung isipan na ligtas sa anumang pagkalito, mas mabuting, mas maunang gagamitin kaysa sa dalil ng hadis ahad. Kasi yung hadis ahad, kailangan pang upamanasuriin. Na yung pagsusuri na yun, nakulaan ng akal. Katulad yung sinabi ng yung mga dinadalil nila na yung nabi daw na tinanong niya yung isang jariyah, yung isang babaeng alipin. Sabi niya, ay Allah. Yung mga ganun na salita pa, hindi yan matatanggap ng akal na salita. Kumbaga na yung akal na yung tao marunong talaga mag-isip. Kasi bakit mo tatanungin kung nasaan yung hindi mo naman dapat alamin kung nasaan siya? Ito na kabuang una-una. Yun ang isa. Ano ang pakinabang kung tatanungin mo nasaan ang Allah, nasaan ang Allah, halimbawa, ito na kabuang una-una. Ang Allah na nga, sumagot na faida sa alam ka ibadi anni, fainni qarib. Kung tatanungin ka ng mga alipin ko tungkol sa akin, sabihin mo, malapit lang ako. Rio, malapit lang ako. Nagito na din na boto faida. Walang faida kung tatanungin yun. Walang faida, walang pakinabang kung tatanungin ang mga bagay. So, doon pa lang sa pagsasaliksik ng ay na doon. Napakaraming salaysay dyan ng mga ulama. So, dahil doon, na ginawa nila, ipinilang nila sa dalil natin yung akal. Subuan sa pamikiran. Pero hindi nasa isip mo. Hindi yung nasa isip mo. Nasa isip ng matinong Muslim, matinong tao. Yung tungkol sa akida na wajib bawat isa yun kung pa kayo sutaklit. Hindi pwedeng tuwan. Tayo, ang madhab natin sa akida na sumunod lang sa madhab ng Ash'ariyah. Si Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Nang dahil sa tukma yung pananaw natin sa pananaw natin. Kaya sa tanong muna yung mga ulama na sumusunod sa pananaw ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari na tinawag siya na Ash'ari. Ash'ariyah Ash'ariyah, Ash'ariyah. Tinawag sila ng mga Ash'ariyah o na mga Ash'ariyah. Pero bawat isang Muslim na wajib sa kanya na kilalanin ang Allah na siya mismo magpustihan. Ngayon ito, na kayong iman na depende sa panagot na panahon. Hindi katulad ng furuud din, katulad ng sambayang mapapasa din. Mapapasa. Yung pinaka high level ng sambayang na itala. Yung pinaka mababang level ng sambayang na naitala na. Yan discuss. Pero yung iman, yung hangganan ng iman na hindi na di-discuss. Kasi ang may alam lang yan na yung tao at ang Allah. Bumataw sa na sumusutaw ko sa Allah. Na anong gagamitin dyan ng tao? Sa pag-iman sa Allah, kailangan na sungirong yan. Kailangan na sumatan yan.
Ang gagamitin niya dyan yung akal. Dito sa akal na ito, ayan, dyan ginawa ng Allah yung takrima, yung tinatawag na dangal ng tao dahil sa akal. Ay naman minibido sa tao siguro lahat ng mga kaadil, lahat ng mga nilalang, kasi dahil doon sa akal, dahil doon sa isip ng tao. Ayun, tao na may utak. Ito, ayon yung dalil. Dua timan ang dalil, akal, nakal. Pero, meron tayong kaida na kapag nagbanggaan ang dalil na akal at saka dalil na nakal, nauunahin natin yung nakal. Ang nakal pa man na yung nailipat na i-transfer. Dito man ang nakal. Dalil nakli at saka dalil akli. Tapos may kaida, idha ta'arad al-aqlu wa naqlu, kuddiman nakal. Kapag nagbanggaan yung akal at saka nakal, mauna yung nakal. Ibig sabihin, ipangunguna pa rin natin yung galing doon sa Quran. Kasi tayo, linikha tayo para magtaat. As well as dumating sa Quran ganito, wala tayo, hindi tayo pwede tumangkin. Bakit? Kasi nakli yun. Yaman ito. Kaya dito sabi niya, bab bayanil adillah. Yung paghahayag ng mga dalil, allati yajuzu taksis biha. Yung allati yajuzu taksis biha, mga dalil na pwedeng ipagtaksis. Kumbaga sa atin na pwedeng ipangbawas. Ito ang katalakayan niya kung ano-ano ba yung mga dalil na pwedeng ipangtaksis. So ang tinutukoy niya dito na dalil dito, na ito na yung mukhasis mga. Kaya lang tinalakay lang natin yung klase-klase ng dalil. Nakli at saka akli. Pero ang tinutukoy niya na adillah dito sa kanyang sinasabi, na yun yung kumbaga na mukhasis. Bab bayanil adillah, yani al-mukhasis. Yung ipagtataksis. Bab bayanil adillah ay al-mukhasis allati yajuzu taksis biha wa ma la yajuz, at yung bagay na hindi pwede, yani la yajuzu at taksisu biha, at yung bagay na hindi pwede ipagtaksis. Sabi niya, wal adillatu allati yajuzu taksisu biha darban, at yung mga dalil, yani mukhasis, allati yajuzu taksisu biha, na pwedeng ipagtaksis siya na allati, yung mga dalil, na darban, ay dato, darbain, dalawang klase. Una, muttasilun wa munfasil, yani mukhasis na muttasil at mukhasis na munfasil. Mukhasis na muttasil at mukhasis na munfasil. Ito yung muttasil na nakadugtong na ito doon sa umumukawa. Nakadugtong na doon sa umum. Yani itong muttasil na ito na nandoon lang sa pangungusap ng umum. Pasok lang doon sa pangungusap ng umum. Agiti man ang muttasil. Samantala yung munfasil na wala doon sa pangungusap ng umum. Para madaling maintindihan. Na fal muttasilu, yani yung taksis na muttasil, o kaya fal mukhasis al muttasil, na patungkol naman sa mukhasis na muttasil. Tingnan niyo man dito al muttasil, na tinaarif niya kung ano ang muttasil. Sabi niya dito sa number 5, huwa ma la yastaqillu bi nafsihi, siya yung bagay na hindi makatayo ng sarili. Paman na yung mukhasis na muttasil, na ito paman na yung bagay na hindi makakatayo sa sarili. Ano hindi makakatayo? Ibig sabihin na yung pangungusap niya, na hindi mabubuo ng siya lang. Hindi kabuo siya lang, katulad ng mga istisna o bang. Yung istisna na kailangan na magkakaroon ng istisna ayon sa lupa, o tapos na muna yung kalam. Wala yakunul istisna illa ba'da tamamil kalam. Hindi mangyayari yung istisna pag istisna maliban sa pag nakumpleto yung kalam. So yung istisna na yan, na hindi yan pwedeng magkaroon kung wala na yung pangungusap. Kaya ngayong paliwanag natin ang tinatawag na muttasil, ariyo, na ito yung mukhasis, ito yung taksis o kaya mukhasis na nakasabay na rin sa pangungusap ng umum. Samantala, yung munfasil na ito naman yung mukhasis na hindi nakasabay doon sa pangungusap ng umum. Nahuwa, sabi niya, nahuwa al-istisna, siya yung istisna. Yung pag-istisna, no? Yung pag-istisna, yung pagsabi mo ng ilaw,
Magagamit mo na yung ilmo mo ng nauilla, istis na ang mustas namin muna yung humok, na ang mustas na yung khas. Nagitimana mo kasis na nagkaroon ng makna na taksis dahil dun sa pagdating ng istis na yung illa. Wasyaruko at yung paglagay ng syarat. Kung ano, may syarat-syarat. Bibigyan kita ng piso sa kondisyon na, yung kondisyon na gitimana mo kasis. Kasi kung sasabihin, bibigyan kita ng piso, umumoto, wala. May papagawa ka ba? Wala din. Pag sinabi yun, yun na yung masusunod. Bigyan kita ng pera, ha? Ito. Wala na. Yun na masusunod yung salita na yun. Pero pag dumating yung mga mukasis, na may kondisyon. Ibig sabihin, makukuha mo lang yung pera na yun kung gawin mo yung ganito. Ito man na siya. Wat taqayyud ay bisifat at yung pagkait ng sifat. Yung paglalagay ng sifat. Yung paglalagay ng sifat. Kumbaga nalalagyan mo ng sifat yung muso. Ay, sabi niya dito sa number 7, ay taqidul abdis sifat. Ikait yung umong ng sifat. Pamana, lalagyan mo ng sifat yung umong. Pamana, tupon mo sa sifat. Halimbawa, dumating ang mga lalaki. Ang mga lalaki. Kapag sabi mo dumating ang mga lalaki, na lahat ng lalaki. Lalaki na alim, lalaki na hindi alim, lalaki na tigas, lalaki na hindi tigas. Pero once na dumating yung mukasis, gagamit ka ng sifat. Sabi mo dumating yung mga lalaking tigasin. Labas na doon yung malambot na lalaki. Labas na doon yung alaw na lalaki. Nandun lang yung mga tigas na lalaki. Ito man at taqyid at taqayyud bisifat. Walaha abwabun tati insyaallah ta'ala, at para sa kanya lahat lil adillatil muttasila, doon sa mga dalil na muttasila, itong istis na syarat at taqyid. Sabi niya dito, walaha ay walis salasa, sa tatlong ito na abwabun, mga pintuan, tati insyaallah ta'ala, na darating insyaallah ta'ala, kung gusto ito ng Allah. Wabihi al-thiqatu, at sa kanya lang na Allah, al-thiqatu ang pananalig. Wa amal munfasil, at patungkol naman sa munfasil, yan yung mukhasis na munfasil. Ariw, ang taksis al-munfasil. Yung mukhasis na munfasil, na patarbani, na dalawang klase, patarban, dalawang bahagi, dalawang klase yung pamayang munfasil. Ano yung dalawang klase na yun? Min jihatil aqli. Mula sa panig ng akal. Yani, sabi niya, min jihati dalilin aqli. Mula sa panig ng dalil akli. Ito na, nabanggit ko na kanina yung tungkol sa dalil akli. Pun man sa mga dalil akli, nagyan na nakiyas. Yung sa madhab ng Shafi na istishabul asal, napadalan sa dalil akli. Yung sa mga Hanafi at mga maling na sinasabi nila istihsan. Nagyan yung mga dalil akal. Yung uruf, na dalil akal na. Lahat yan galing sa utak. Kung titingnan mo na yung dumating ng nas dalil na mula sa nakal, na ilan lang sila, tatlo lang masyhur. Unang-una na yung upama ng Quran, hadis, tapos ijma. Tapos yung mga ulama pa natin ay binilang nila sa nas, yung upama na yung qiyas upama. Kaya lang kung titingnan mo na lahat yung galing sa utak. Wa min jihati syar'i, at mula sa panig ng syar'i, dalilin syar'i, dalil ng syar'i, halimbawa ng Quran at saka hadis. Syar'i, halimbawa ng Quran at hadis. Falladhi min jihatil aqli darban, na yung bagay na galing sa panig ng akal naman. Dalawa na naman. Diba yung dalil munfasil na dalawa. Munfasil na galing sa akal, munfasil na galing sa syar. Na yung munfasil na galing sa syar, madali na lang yan. Kasi yung munfasil na galing sa syar, tatalakayin din niya yan. Upama na yung hadis na itataksis ng Quran, yung Quran na itataksis
taksis ng hadis, vice versa, tigiran, wabilaksi, vice versa. Ariyo, darating din yung talakayan yan. Ngayon, ang tinalakay niya muna sa atin yung akal, kasi kunti lang naman. Akal kasi na umo, basta marunong ka mag-isip, okay. Ariyo, unang-una sabi niya na ahaduhuma, isa doon sa dalawang klase, yung taksis na galing sa utak, no, na mayajuzu urudu syar'i bi khilafi. Ito yung bagay na yajuzu na pwede. Pwede urudu syar'i, dumating ang syarot. Dumating ang syarot ng utos upama. Dumating yung utos galing sa Allah, no, o kaya galing sa Nabi. Bi khilafi, nasalungat sa kanya naman. Salungat sa kanya naman. Kung ano darating? Darating yung utos na salungat sa iniisip mo. Pamana dumating, nag-isuting tanong, idha ta'arad al-aqlu wal-naqlu bima an-naqlu. Kapag nagbanggaan yung isipan mo at saka yung nakal, naunahin ang nakal. Kaya nga, minsan si Imam Ja'far as-Sadiq, rahmatullah alayhi, apo ng Nabi, sallallahu alaihi wasallam, apo niya, na talagang lumaganap na ang kwento kay Imam Abu Hanifa na gumagamit ng isip. Kaya sinabi si Imam Abu Hanifa na sahibul ra'yi, kasi na yung mga mas'ala na ipinapalabas ng Imam Abu Hanifa, na yung mga mas'ala na wala sa panahon nila. Wala sa panahon nila. No. Pero si Imam Abu Hanifa na isa siyang malaking ulama, takip sa Allah na nakasyap yan. Meron siyang kasyap. Kumbaga na may pinuksan ng Allah yung puso niya na parang nakikita niya yung nangyayari sa panahon natin. Tapos na gumagawa siya ng mga fatwa, mga hukum-hukum, ariyo, na hindi magagamitan ng dalil sa Quran at sa Quran kasi dumating yung Quran sa panahon nila, dumating yung hadis sa panahon nila na tugma sa sitwasyon nila. Tugma sa sitwasyon. Ariyo, na ang pwede lang gumamit ng Quran at saka hadis sa panahon natin na yung talagang henyo, yung binigyan talaga ng Allah ng matalinong pag-iisip ko ba gagamitin niya yung Quran at saka hadis doon sa isang masala, na yung masala na yun ay hindi lalabas sa Quran at saka hadis. Natin pagagaro, Ujtahid. Ujtahid ang mga kagawan. Kaya binansagan ng Imam Abu Hanifa na sahibul ra'yi. Ariyo. At yung mga sumunod sa madhab ng Hanafi katulad nila Muhammad bin Shaybani, Muhammad bin Hasan al-Shaybani, at saka si Imam Abu Yaqub, no, lahat yun ay binansagan na mga ashabu ar-ra'i, mga ashabu ar-ra'i. Kumbaga na magamit sila ng mga isip-isip. Hanggang sa merong may kwento ng Imam Shafi'i rahmatullah alayhi na meron siyang anak na yung ngaran niya na Usman. Ang ngaran niya na Usman? Na kaya madhab yan, hanap na. Buhay pa ang Imam Shafi'i na ayaw niya mag-aral kay Imam? Hanap na. Bakit ka tinanong siya ni Imam Shafi'i? Ito ba higit-higit pangadlang? Kasi tingin sa madhab mo, tingin abit na hindi ako na-amaze. Na-amaze? Hindi ako napapahanga. Pag manawat ko Imam Shafi'i, hindi ako napapahanga, sabi niya. Doon sa madhab ng Hanafi na hangang-hanga. Hangang-hanga. Naruni pa nga. Pupunta kay Imam Muhammad bin Hasan al-Shaybani, nabsunan. Hindi mga Bakit? Tinanong ng tatay niya, ano bang kinakahanga mo doon sa madhab ng Hanafi? Kasi sabi niya na ikaw kasi ang pinapatuwa mo lang, sabi niya na yung mga sa ngayon. Ito pa man yung patwa na yung tao pag dumating na panahon merong dalawang ulo pero isa ang katawan. Minsan naman na isa ang ulo pero dalawa ang katawan. Ibarat mo ba? Mga masala. Sa hanap, lahat yun na lahat yun nakalakay. Yung mga ganun ng mga sitwasyon. Kumbaga na yung hindi mo maisip na darating. Yung maisip na darating. Ito, sabi ng Imam Hanafi, Imam Shafi'i, na mag-aral ka sa akin para
makita mo rin sabi niya anong sabi niya hindi na. Sabi nung anak ni Ma'am Shafi. Siya yung pangaligi sa madam ng anak. Magkatapos nun, noong namatay ang Imam Shafi'i, nagsisirin yung anak niya. Kasi kung ano talaga, nato pa kaya makakagawa rin siya ng madhab niya na panibago, makakadinig siya sa mga, kasi sa panahon nila, na panahon ng ijtihad. Mariyo. Kaya tinawag si Imam Abu Hanifa na Sahibul Ra'y. Na si Imam Ja'far bin Sadiq, isa doon sa mga bukaha sa Madina, isa sa mga malalaking ulama sa Madina. Minsan na tinanong niya ang Imam Abu Hanifa. Nung nag-hajj ang Imam Abu Hanifa, nakapunta siya sa Madina, na tinanong siya ni Imam Ja'far as-Sadiq. Sabi niya, totoo ba yung nababalita ako na itinakwil mo na ang mga dalil o mga Quran, ang hadis, ang ginamit mo na lang na yung utak. Sabi ni Imam Hanafi, bago kita sagutin, sabi niya, pakinggan mo na, makinig ka mo. Pakinggan mo madun natin. Ay, Imam Hanafi, wais, nautakan. Pakinggan mo muna ako, sabi niya. Pakinggan mo madun. Sabi ni Imam Ja'far bin Sadiq, sige, pakinggan kita. Pinakinggan. Sabi niya na ang utos ng lolo mo, sabi niya, manaya subuhan o makadot, yun ang tinutuko niya ang sabi, na yung pag-upload sa khuf ay sa taas. Pag-upload sa khuf ay sa taas. Sa ibabaw pa ma, yung khufa, padiwa na yan ang pinag-aaralan natin, yun ang saan. Sabi niya na yun din ang pananaw. Pero sabi ng Imam Hanafi, kung tatanungin kita Imam, sabi na kay Imam Ja'far bin Sadiq, saan ang nadudumihan? Kumbaga na saan ang mas mabilis madumihan? Yung sa taas o yung sa baba? Sabi ni Imam Ja'far bin Sadiq, siyempre sa baba. Ariyo, kasi yun ang pinang-aapak mo yung dito sa talambakan, una. Kaya lang sabi niya na hindi ko ginamit yung sa baba. Kahit nga kung tutusin na yung isip ko na doon. Ay, yun yung kaida na ida sa Arab al-aqlu wa naqlu, quddiman an-naqlu. Dumating yung nakal, na ganito ang utos, na yun ang gagawin. Kahit na yung isip mo na nandoon, umangad pamimigil, na mas tama yung sa talagtakan. Kayo nang nagdudumihan na rin. Nakaitig. Tayo ay inatasan para magpaan. Tayo ay inatasan para magpaan. Kung di man ako, ino na yung nakat. Sabi ako na sulakan. Pangalawa, sabi niya, tatlo yun. Nakalimutan mo yung pangatlo. Sabi niya, pangalawa, tanungin kita, Imam. Sabi niya kay Imam Ja'far as-Sadiq. Ano ang mas mahina, yung lalaki o yung babae? Sabi niya yung babae. Ariyo. Pero dumating sa utos ng lolo mo, sabi niya, na kapag namatay yung isang mamamatay, na merong iiwanan na magpamana ng dalawa, yung isa lalaki, yung isa babae. Nasabi ng agama na yung lalaki, dalawa ang matatanggap na, yung babae, isa ang matatanggap na. Nasabi niya na yan ang pananaw ko sa akin. Na kung titingnan natin, sabi niya na dapat ibibigay sa babae dalawa kasi ang babae mahina eh. Wow, sabi niya, hindi ka talaga gumagamit ng isip. Sabi-sabi lang yan ng mga tao. Layo ito ba? Yun yung binigay natin halimbawa ng iman naging maya juzu wurudu syar'u bi khilafi. Bagay na pwedeng dumating yung syara bi khilafi na sa lumat sa kanya. Kahit gaano matino ang isip mo, kahit gaano makatalino, kung yung syara ganito dumating, masusunod mo yung syara. Layo ito. Wadhalika at iyon ay maya juzu na mayang tatihil aqlo min bara'atil dhimmatika. Ang halimbawa niya, wadhalika ay wamisal dhalika. At ang halimbawa nun, halimbawa nung una, itong una, yun? Maya juzu, urudus syar'i bi khilafi. Ganun kung maintindihan yung urudus syar'i bi khilafi. Upamana, yung isip-isip mo na kung titignan na mas maganda pa kaysa doon sa pagdating ng syar. Ano na, tayo inutusan tayo na magdaak ka. Isma'u wa ati'u, khairan li anfusikum. Makinig kayo, sumunod kayo, yan ang pinakamabuti sa inyo. Ariyo.
Kasi yun ang Sharon dumating. Oto naman na dumating yung Sharon na gano'n. Katulad yung sabi na bawal kumain ng baboy yan. No, kung iisip-isipin mo yung baboy na parehas din naman ng pato eh. Ha? Na yung pato pwede kainin. Bakit yung baboy hindi pwede kainin? O ba makayabangan pag-usara nota? Ngayon, nakaisang tanong na ang bina natin ay susunod tayo sa so ito, dumating yung siya. Wadhalika, sabi niya, ay wamisalo dhalika, ang halimbawa nung nabanggit na maya yuzu urudu siya bikilabihi na maya tatihil aqlo min baraatin dhimmati. Yung bagay na yaktatihi, maksud siya na bagay al-aqlo. Mapum siya kung hinahangad siya na bagay al-aqlo ng isipan. Ano yung bagay na yan? Min baraatin dhimmati, mula sa baraatin dhimma, mula sa tinatawag na baraah, ligtas ng dhimmati yung obligasyon. No, bago dumating yung agama sa atin, kakasal yan, wala kang obligasyon. Nung hindi pa dumarating ang sambayan, wala kang obligasyon. Kung ganito na pahadala, yan yuzot naksisubi. Itong ganito na hindi pwedeng itaksisbi, hindi siya pwedeng ipang-taksis, taksisbi. Ano yun? Yung tinatawag na dalil na maya yuzu urudu siya bikilabihi. Liyayag ko pa kayo pang-taksis. Bakit? Lianna dhalika, dahil katotohanan ang nabanggit. Dhalika ang nabanggit. Ano yun? Yung mayang tadihil aklo min baraatin dhimma na yun, no? Lianna dhalika, dahil iyon, sabi niya, yung baraatin dhimma, innama yustadallu bihi, ang katotohanan yustadallu bihi, ipinagdadalil ito, itong baraatul dhimma na ito, li adamis syar'i, yan ang li adamis syar'i, inda adamis syar'i, sa oras na walang utos, walang dumating na utos na pag-usapan. At idami ako, manawag mong bibigatan yung na fa'ida warada syar'u, kapag dumating ang syar'u, yan yung Quran at saka hadis, sapatal istidlalu bihi, mawawala yung pagdadalil bihi sa kanya na itong kumbaga na itong number 1 na ito. Mayan yung sumulod siya. Katulad yung sinabi natin ng kaida, idha ta'arada al-aqlu wal-naqlu naquddiman naqlu. Ano yung naakal na yun? Yung akal na yun na yung yajuzu o kaya pwede na dumating yung syarat na sumasalungat sa isip. Katulad ng paghaplos sa khutbah. Di ba na? Ang paghaplos sa khutbah na kung iisipin mo ng pinakamaganda na riyo, kung sakali na hindi dumating yung dalil. Ibarat ko na dalil sa haplos sa khutbah. Ibarat ko, na paano mo haplosin? Siyempre, pautak ka na, pag-aplos mo nasa baba, alam, dumating yung dalil. Ito na, napakarami ng mga halimbawa na ganyan. Dumating yung dalil. So dahil dumating yung dalil na yung iniisip ko na maganda na itapon mo, ang kukunin natin ay yung dalil. Idha ta'arad al-aqlu wal-naqlu, quddiman naqlu. Nawasara at mangyayari al-hukmu yung hatol na lisyar'i para sa syara ay hindi para sa akal. Hindi hantong yung dalil-dalil mo na galing sa isip. Hindi katulad ng mga Mu'tazila, ng mga Kullabiya, ng mga Jahmiya. Nasiran na grabianan ko gumagamit ng akal. Sobrang gumamit sila ng akal. Hanggang sa Imam Shafi'i, ang Imam Ahmad bin Hanbal na nakulong dahil sa paglalaban nila sa mga mutakallimin. Butiran sa mga gumagamit ng akal na mga mutakallimin. Na mga mutakallim na maduduwa, yung mga mubtadi'a at saka yung ahlusunna wal jamaah. Mga pabibidaaw pa na bagyo may dira-dito na bid'a. Ka magunit ko ka tumirang dumating yung nas na tatlo, Quran, hadis, at saka ijma. Na ano ang tawag dito, anong kabaliktaran ng sunnah? Sabi nila bid'ah. Ano ba ito bid'ah? Kasi sa usul natin, ang kabaliktaran ng sunnah na khilaful awla. Bagya sumakro na hindi pwedeng itumbas sa kawan.
Itong basa sunnah pwede nga kabaliktaran. Katulad ng wajib na yung kabaliktaran yan, haram. No? Na yung sunnah na hindi ang kabaliktaran niya na makruh. Ay ang kabaliktaran niya na khilaful aula. Sa lungad sa pinakamainam. Kasi ang kahulugan ng sunnah, mainam na gawin. Ariyo, di ang kabaliktaran niya ano? Yan na. Ang ano ang kahulugan ng sunnah? Mainam na gawin. Ang tunay man ang wajib. Dapat gawin. Anong kabaliktaran dapat gawin? Wag? Iwan. Wag iwan. Ang iti kabaliktaran nito. Niyawan niya ito. Kaya nga, ginap ko nga di ka sa usul na kailangan yung utak ang nagising. Ngariyo, pag magbabasa ka ng usul na talaga po, gimang muna, kailangan natin magbasa-basa ng marami. Iginadiyaw na di pag-istadiyan na ilang libro ang binabasa mo tungkol sa usul. Yung Wajiz, yung Ikhtilafat, yung Mustasfa, dami-dami. Lalong-lalo na yung Ghayatul Usul, kasi yun na yung kumbaga sa mga libro-libro ng usul na yun na yung nasala. Yun na yung nasala ng mga libro. May kapyo-pyo to. Kaya lang na hindi na natin kinuha na lang natin bilang research. Marag naman, may akuan na tanong niya dito. Ito nga lang na parang hirap na tayo dito. Hirap talaga. So, yun yung dalil sa dalawa, no? Dalil sa isipan natin. Ano yun? Yung dalil na ginagamit natin yung isip natin, pero pag dumating yung agama, yung utos ng agama, itatapon natin yung iniisip natin ang kukunin natin ngayon. Ano ito? Yung iniisip natin. Yung iniisip natin na yun, pwede ba yun ipang-praxis o hindi? Sabi niya, hindi. Hindi pwede. Bakit? Kasi yun ay exclusive lang. Kumbaga na wala nang ibang paraan maliban sa yun lang yung gagamitin. Yun ang magagamit. Pero pag dumating yung agama, natatanggalin yun. Kaya tatapon yung isip-isip yun. Isip ng maruming isip. Hindi yun banalo. Nabalagi ito, Quran, Hadis, Ijma, banal yan. Wajib magtaat yan. Kahit ba anong sabihin niya sa'yo. Neryo. Yung itong pangalawa na malaya yuzu wurudu syarbi khilafi. Ito yung isipan natin na hindi pwedeng dumating yung agama na sumasalungat sa amin. Hindi ko pa. Anong halimbawa? Huwag na natin yan basahin para makuha natin. Halimbawa may dumating upama na halimbawa inutusan ka upama na sa isip-isip natin. Pamigiran na pamigiran. Kahit yung mga hindi Muslim na mapipigiran na kailangan magtaat sa magulang ko. O hindi, magbutihin ang pakikitungo sa magulang. Ginano, naginan na, kuwan na yan. Kumbaga na tabiat na yan. Ibig sabihin ng tabiat na yan na yung nature ng tao na matatakutin sa magulang. Bad na miya ko madalil na ginawag mong sundin ang magulang na buto pa kayo. Kontradik mo to. Kontradik, no? Kasi hindi matatanggap yan eh. So walang ganun. Ibig sabihin niya, walang ganun. Na yun, yung agama na hindi pwedeng dumating na ganun. Kaya lagi din pa man na pinagba yung kapamon, magpatay ng tao. Magpatayo ba? Dati sa isip-isip mo na hindi maganda yung pumatay ng tao. Uriyan yan, nami ako madalilaya. Quran Hadis, nagbubuwang nga siya ito. Yun yung hindi talaga matangkap. Na yun, na hindi yun gagawin ng agama. Halimbawa ng itong pangalawa. Ibig sabihin, na talagang yung isip natin at saka yung buwan. Parehas sila. Yung nature, na yung tabiat, nature ng tao, na sasabay ko sa atas. Kaya di ko pa kayo tumulaw lang. Yung tabiat, nagpumuno. Kahit yung bata na lang, hindi pwede. Na hindi rin pwede dumating yung agaman. Nagpapanuan yung sinahan. Naman mo sa mga mujahidin, magpunala.
qatiluhum haythu saqiftumuhum, waqtuluhum haythu wajadtumuhum. Yun, nusara nila sandali. Ay, ito na mga kafir. Anong kafir? Na ito yung kafir. Anong kafir? Magpapatay na yun sila ng mga kafir. Pamuruan yung mga kafiran. Adiyo, ito na ito ang kafir. Dumating yung mukhasis. Iyon yung pwedeng itaksis. Nabalang na kafir na mga puno. Kafir safety, di ko pa kayo mga puno. Kafir kaman, di ko pa kayo mga puno. Yun ang mukhasis. Ayun yung pwedeng itaksis. Adiyo. Wallah.